Proyekto Helmo. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Romualdo. Isa akong pastor kasalukuyan sa isang simbahan dito sa Manila. Bago ko isulat itong kwento na naging buhay ko noon, pinag-isipan ko munang maigi. Nais kong sabihin sa inyong lahat na bago ako natutong tumahak sa daang matuwid, nauna muna akong bumagtas sa daan kung saan puro taliwas sa mabuti ang nagawa ko. Sana'y huwag niyo po akong husgahan bagkos magsilbing aral na nga itong karanasan ko sa lahat ng mga taong paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan. Huwag niyo na sanang tularan ng mga nagawa kong mali para hindi kayo matulad sa akin kung saan minsan ko nang narating ang tinatawag nilang impyerno. Simula noong binatilyo pa ako ay wala akong ibang naidulot kina nanay at tatay kundi sakit ng ulo. Maaga akong napabarkada at halos napabayaan ko ng pag-aaral ko. Nang makapagtapos na ako ng high school ay umayaw na akong pumasok sa kolehiya. Kahit anong ginawang pamimilit ng mga magulang ko, hindi na talaga ako pumasok nun. Mas gusto ko pang makasama ang mga barkada ko kaysa isa man kina nanay at tatay. Lumaki akong broken family. May kanya-kanya ng pamilya sina nanay at tatay habang ako naman ay iniwan lamang nila kina lolo at lola. At dahil doon, nagrebelde ako. Pakiramdam ko kasi ay para lamang akong tuta na iniwan na lang basta-basta. Kahit pa binibigyan nila ako ng pera at pinapaaral, hindi ako naging masaya gawa ng uhaw ako sa atensyon at pagkalinga ng mga magulang ko. Dahil nga sa kabarkada ko ay natuto na akong magbisyo, uminom ng alak, manigarilyo. At ang masaklap pa, pati yung ipinagbabawal na gamot ay natikman ko na rin. Natuto na rin akong magsugal ng kahit na anong uri ng sugal. At dahil sa pagkalulong ko sa bisyo, lahat ng mga perang inilaan ng pamilya ko para saan sa pag-aaral ko ng kolehiyo, palihim kong ginagastos. Hanggang sa nagulat na lamang sila bigla nang malamang naubos ko na lahat ng mga yon. Dahil doon ay halos itakwil na ako ng buong pamilya ko, itinigil na rin nila ang pagsustento sa akin. Sinabihan pa nila ako na ako na lamang umano ang maghanap ng perang gagastahin. Total, hindi umano ako sumusunod sa kanila. Tinotoo nga nilang hindi pagbibigay sa akin ng pera. Galit na galit ako sa kanila noon. Kaya naman naglayas ako kina lola at nakitira sa mga kabarkada kong tulad ko'y mga tambay rin at hindi nakapagkolehiyo. Nung walang-wala na kaming perang pambili ng mga bisyo namin, ay doon na kami nagsimulang magnakaw. Ilang bahay na ang nilooban namin at kinuhanan ng mga kagamitan na maaaring ibenta at pagkakakitaan. Lahat ng mga kinikita namin ay ipinambibili namin ng mga kinaaadika naming bisyo. At umabot na nga sa punto, Sir Seth, na nahuli na kami ng mga pulis. Ilan sa mga kaibigan ko ang nakulong. May namatay rin sa engkwentro. Ang ilan naman ay nakatakas at kabilang na ako sa mga yon. Nagtago at nagpakalayo-layo kami kung saan nagkahiwa-hiwalay na kami ng landas. Namuhay ako mag-isa kung saan hindi ko pa rin mapigilan na magnakaw para lamang mabili ang bagay na hinahanap ng aking katawan. Isang araw, balisang-balisa ako noon dahil maghapon na akong hindi nakakalanghap ng paborito kong usok. Pakiramdam ko, nangihina na ako. May nakita akong isang motorsiklo na nakaparada. Nangislap ang mata ko nang makitang nakaiwan doon ang susi nun. Marahil, naiwan ito roon ng nagmamaneho. Pinalak ko na nakawin yon. Nagtagumpay ako. Pinaandar ko ito at pinaharurot. Tuwang-tuwa pa ako nang makita ko sa side mirror ang may-ari nito. Mangiyak-ngiyak na humahabol sa akin.
Mas lalo ko pang binilisan ang pagpapatakbo pero hindi ko namalayan na meron akong nakasalubong na sasakyan. Dagli kong pinihit paliko ang manibela pero pumangga naman ako ng pagkalakas-lakas sa isang malaking poste sa gilid ng daan. Pagising ko, nagimbal ako dahil ibang lugar na yung nasa paligid ko noon. Lumingalinga ako. Wala akong ibang makita kundi walang katapusang dilim. Napatingin ako sa ibaba gawa ng naramdaman ko ang kirot na gumuguhit sa talampakan ko, maging ang labis na init na nakapapaso. Nagulat ako nang makita ang itsura ng daang tinataha ko. Nagbabagang aspalto kung saan kitang-kita ang kulay pulang ninggas ng apoy. Sa takot ko ay tumakbo ako ng mabilis. Napapangiwi pa ako noon dahil sa bawat paghakbang ko ay nararamdaman ko ang walang kaparang init na nagpapalapnos sa mga talampakan ko. Mga oras na yon, gulong-gulo ako, lalo pat hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganoong klaseng lugar. Ramdam ko ang pagkasunog ng bawat hibla ng aking buhok at mas lalo akong nahintakutan nang makita ang napakaraming bungo at kalansay na nakapaligid sa akin. Sa likuran ko ay bigla na lamang nagsisulputan ang mga katakot-takot na nilalang na may mga sungay. Hinabol nila ako, kaya naman mas lalo kong binilisan ang pagtakbo. Natigilan na lamang ako nang marating ko ang dulo ng kakaibang daang yon. Wala na akong tatakbuhan dahil mistulang nasa dulo na ako ng isang bangin. Pagtingin ko sa ibaba ay nakita ko ang isang napakalawak na karagatang yari sa apoy at kumukulong tila mga tubig o putik na galing sa isang nagngangalit na bulkan. Doon ko na isa-isang narinig ang mga sigawan ng mga taong nakalubog. Kitang-kita ko ang paglalapnos ng kanilang balat at ang pagkasunog ng kanilang mga laman. Napakarami nila. Lahat sila ay humihingi ng tulong. Baka sa kanilang mukha ang labis na sakit na kanilang dinaranas. Nagulat pa ako nang makita ang mga pamilyar na mukha. Tinatawag nila ang pangalan ko habang pilit nilang tinataas ang kanilang mga kamay at nakikiusap na hilahin ko sila paalis sa dagat ng apoy na yon. Kilala ko ang mga yon at alam kong matagal na silang patay. Sila yung mga kabarkada namin na tulad ko'y walang ibang ginawa kundi mga bagay na taliwas sa utos ng Panginoong Diyos. Sa pagkakatanda ko'y namatay sila sa engkwentro sa mga pulis. Umatras ako para bumalik sana dahil tila alam ko na noon kung nasa ang lugar ako. Paglingon ko ay nakita kong muli yung mga nilalang na may mga sungay. Sa harapan nila ay naroroon ang isang lumiliyab na kalansay na nakasuot ng kulay itim at mahabang talukbong. May hawak yung tungkod na may bungo sa may taas. At sa kanang kamay nito ay may matalim na karet. Hindi ko alam kung nananaginip lamang ako o dala ito ng pagkawalang malay ko. Pero sa pagkakataon na yon, sa nararamdaman kong sakit, init at mga nakikita ko na parang totoo, hindi ko maipagkakailang. Nasa impyerno nga ako. Kusang tumulo ang luha ko noon. Doon ko na unti-unting naalala ang mga masasamang bagay na nagawa ko. Bumalik na rin sa isipan ko ang tagpo kung paano ako napunta sa lugar na yon. Naaksidente ako. Ang buong akala ko noon ay patay na ako dahil nakarating na nga ako sa impyerno. Hinayaan ko na lamang ang unti-unting paglapit sa akin ng bungo na merong karit. Pumikit na lamang ako
at hinayaan siyang itulak ako sa tila bangin na kinatatayuan ko. Nang bumubulusok na ako pababa, dun ko naisip na gusto ko pang mabuhay para maitama ang mga maling nagawa ko. Sa unang pagkakataon, taimtim akong nanalangin at tumawag sa kanyang pangalan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko at nakiusap ako sa Ama. Nabigyan pa ako ng pagkakataon na maitama yung mga mali ko noon. Nang malapit na ako sa dagat-dagatang apoy, may natanaw akong liwanag. Pagkatapos noon ay naramdaman ko na lamang na may humila sa akin pataas. At pagmulat ng mga mata ko, tanging kulay puting kapaligiran lamang ang nakita ko. May nakita rin akong mga taong nakasuot ng purong puting kasuotan. Naiyak na lamang ako nang makita si nanay at tatay na nakaupo sa tabi ko. Tuwang-tuwa sila nang makitang may malay na ako. Ayon sa kanila, ilang araw na akong hindi nagigising. At para sa kanila isang malaking himala ang nagising pa ako, gayong malaki ang naging tama ko sa ulo noon. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat, pati ang paglalakbay ko sa impyerno at paghila sa akin ng kataas-taasan. Hindi ko nga alam kung pininiwalaan nila ako, talagang naisip nila na baka lulong pa rin ako noon. Pero simula nang makalabas na ako sa ospital, nagsimula na rin ako magbagong buhay. Pumasok ako at naging aktibong miyembro ng isang Christian church. At sa katagalan ng pagtupad ko ng tungkulin sa Diyos, ay unti-unti ko nang napatawad ang sarili ko. Nawala na rin ang naipong galit sa aking puso para sa mga magulang ko. Hanggang sa hindi nagtagal, naging pastor ako, kung saan na ibabahagi ko ang naging karanasan ko noon at kung paano ako binago ng isang mataimtim na panalangin. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa inyong tagapakinig. Ako po ulit ito, si Alora, taga Mindanao. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ko noong nagkaroon kami ng immersion sa isang barangay po sa amin na tawagin nating Barangay Libas. Taong 2008, sa isang paaralan ng barangay kami tumuloy para sa isang linggo naming immersion. Miyembro ako ng isang teaching community kung saan pumupunta po kami sa mga kabahayan at nagbibigay aral tungkol sa kalusugan. May isang nanay doon na nagtanong kung bakit doon kami lagi sa eskwelahan na yon. Sabi ko naman hindi ko alam. Sabi niya, mag-iingat umano kami kasi marami umanong kababalagang nangyayari doon. Sa panahon na ito ay kasama ko ang kaibigan ko. Pagkatapos doon ay bumalik kami sa eskwelahan para sa hapunan. Inutusan ako ng kaklase namin na kumuha ng plato para sa niluto niyang pritong isda. Nung papunta na ako sa kanya at iaabot ko na sana, ay sinabi niya sa akin na babain ko ang plato kasi hindi niya umano maabot yon. Nasa ibabang bahagi kasi siya ng kalan. Ako naman nagtaka kung bakit hindi ko nararamdaman yung lupa kung saan ako nakatayo. Sa maniwala man kayo sa hindi, Sir Seth, lumulutang na pala ako noon. Sabi ng kaklase ko na nasa tabi ko lang din, Jel, okay ka lang? Pagkasabi niya sa akin noon, napahawak ako sa kamay niya. Saka ako bumaba sa pagkakalutang. Bilang nagtataka, ang sagot ko lang naman sa kanya noon ay, okay lang ako, May. Pagkatapos namin magkapunan ay saka naman nagkaroon ng brownout. Nagkagulo na kami roon sa eskwelahan kasi lowbat ang cellphone at yung iba ay hindi naman lang nakapagpadala ng flashlight. Saka naman dumating ang kapitan at ilang tanod doon.
Humingi sila ng pasensya kasi kalimitan daw roon ay nagba-brown out sa ganong oras. Tinawag ako ni May. Jel, lapit ka dito. Nakita mo ba si Jana? Yung huling nakakita sa kanya, nasa tabi lang siya sa bangkang kubo sa may sapa eh. Tapos segundo lang ang nakalipas, nasa taas na siya ng puno ng makopa. Kinikilabutan ako, Jel. Sinabihan ko siya na sumama muna siya sa ibang kaklase po namin at titingnan ko kung totoong nasa puno nga si Jana nun. Kumpirmado, Sir Seth. Naroroon siya. Nanlilisik ang kanyang mga mata na para bang manunugod nun. Bigla namang natakot ang iba na nakakita sa kanya. Tapos ay pinatawag yung presidente namin sa klase. Gawa ng may kaalaman siya sa mga ganung bagay. Ako, naroroon lamang rin. Nakipagsiksikan din ako para makita si Jana na pinababa na mula sa punong yon. Nilagay siya sa isang kwarto at pinadasalan. Ibang espiritu umano ang pumasok sa kanya. Naroroon ako sa labas ng kwarto. Nakatingin lang. Tapos ay pumunta ulit ako doon sa puno ng makopa. Sa kuryosidad ko ay hinawakan ko yung punong yon. Doon ay nakatambad sa harapan ko na parang sinihan ang pangyayari ng sinaunang panahon kung bakit naging saksi ang puno ng makopa. Nakita ko doon ang bangka na may kubo. May 5 lalaki na nakaupo. Pinag-uusapan nila ang babae na gusto nila. Yung isang kasama nilang lalaki ay ayaw sumama dahil mali daw yung gagawin nilang ligawan yung babae. Tapos ay pagnasahan o gawin ng hindi maganda sa bangkang yon. Kaya napatakbo ito. Umakyat siya sa puno ng makopa. Saka sumunod itong mga kasama niya at pinagtatataga siya doon. Pagkatapos noon ay ginawa ng mga kasama niya ang paglilinlang sa babae. Isang dapit hapon yon. Nakita kong napakaganda niya, Sir Seth. Yung sinaunang babaeng Pilipina man na mainhin at merong respeto. Inimbita siya sa bangka para makipagkwentuhan. Pagkatapos ay mga nakaraang minuto, nagsidatingan yung ibang mga lalaki at hinalay yung babaeng yon. Pinatay. Tinapon sa sapa. Tumutulo ang luha ko nun. Nakakaawa. Napayakap ako sa puno habang sinasabi ang mga katagang, ang nakaraan ay tapos na. Sana wag nang maulit. Maawa ka sa mga kasama ko na walang kinalaman dito. Tapos yung babae, sir, pumunta sa isang puno na maputi ang balat, na mataas, matayog ang mga sanga at dahon, na hindi kalayuan sa puno ng makopa. Ang sabi, dito ako nakatira. Sana hindi maputol ang punong ito. Kung hindi, madadamay pang ibang puno. Doon namin napag-alaman na itong lugar na ito kung saan nakapwesto ang puno, may plano palang gawing housing o warehouse ang lupa doon na malapit sa eskwelahan. Sabi ng kasama ko, wala tayong karapatan na umangkin sa pag-aari ng tao. Umalis ka dyan sa puno at para hindi ka madistorbo. Sagot ng babae, sa punong mangga, sa kanan mo, dyan inilibing ang anak ko. Makikita mo pag nasinagan ng ilaw ang mga puno na yan. Hugis babae na may dalang bata. Totoo nga, Sir Seth. Inilawan namin yung mga puno ng mangga at bumungad sa amin ang hugis na sinasabi niya. Kaya pala ayaw niyang ipaputol ang puno. Nadadamay pala ang puno ng mangga. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa kwarto kung saan si Jana. Tinanong ko siya kung kilala niya pa ba ako. Oo naman na naging sagot niya. Sabi ko, alam mo ba kung anong nangyari sa'yo? Sabi niya, hindi. Nakita niya raw kasi ang bangka sa hindi kalayuan sa sapa na may umbok na mga tao.
kaya siya umakyat para makita kung anong meron doon. Doon na siya nawala sa sarili, Sir Seth. Pagkatapos noon ay kinausap ako ng presidente namin na bantayan ang kwarto ni Jana. Saka naman na may sumigaw sa dulo ng mga kwarto. Yung isang babae na kasama din po namin. Kumakanta naman siya ng kantang kamatayan. Nako, ibang dimensyon yata itong napasukan naming eskwelahan. Marami nga ang nangyayaring kababalagan dito. Hindi ko na yata ito kaya, Sir Seth. Yung iba ay naging abala sa pag-contact ng mga kamag-anak nila para sunduin sila doon. Yung iba, umiiyak na. Yung iba naman ay nakikiramdam lang. Ako naman, dala pa rin ng kuryosidad ay pumunta ako doon sa puno at sabi ko, naniniwala ako na mabait ka. Sana mapatawad mo ang sarili mo at yung nagkakasala sa'yo. Matagal ng panahon yon at ilang tao pa ba ang gusto mong pagigantihan? Gusto mo bang nandito ka na lamang sa lupa? Ayaw mo ba roon sa mas tahimik yung kaluluwa mo? Nakikiusap ako. Hindi ko na alam kung ano pa ang may tutulong ko sa mga kasama ko dito. Hindi naman ako Diyos. Maawa ka. Lubayan mo ang masamang espiritu na bumabalot sa'yo. At hindi ito ang gusto ng namayapa mong anak. Niyakap ako ng babaeng yon. Yun bang nasa kanlungan ka ng isang mapagmahal na ina? Alam niyo kung ano ang nangyari pagkatapos nun? Nagkaroon ng malakas na hangin. Parang babagyuhin ka. Unti-unting nagpahinga ang hangin na yon. Nagpahinga doon sa puno ng mangga, kung saan nailibing ang anak niya. Pagkatapos ang pangyayaring yon, unti-unting naging maayos ang lahat sa amin. Nabalot man kami ng katatakutan ng gabing yon pero hindi na ito naulit pa. At alam kong pinakinggan ako ng babaeng yon. At naway patuloy ng nanahimik ang kanyang kaluluwa.